Ako po si John David Ansok. Ako po ay 30 years old. Nakatira po sa Dasmariñas City, Cavite. Yung pamumuhay po namin nun, sa probinsya po kasi sa Alfonso, Cavite. Ang kahalusan lang po ng kinabubuhay doon, yung pagtatanim ng mais, ng mga gulay, ng mga pananim. Ako naman po, personal choice ko po kasi talaga, maging clinical psychologist. Sa nanay ko naman po, dahil pangarap niya maging teacher. Teacher naman po yung suggestion niya. Hindi lang po ako napagkakataon doon, Bachelor of Secondary Education, major in English naman po. Kumbaga, ang ginawa ko pong sacrifice that time po, yun nga po, extra time sa pag-aaral, extra time po na makapag-focus. Sinakripisyo ko muna yung pagkahilig ko sa computer games, sa gala, sa labas-labas po. Kasi po naisip ko, kung aasa lang po ako na tumanggap ng pera, parang naisip ko na magiging pabigat po ako sa magulang ko. That time po, 16, 17, kaya ko na pong gumawa ng paraan para magkaroon po ng sariling pera. Namasukan po ako bilang tagapag-alaga po ng dalawang matanda. Ako po yung tagalinis, tagaluto, minsan po tagabili po ng gamot nila. Year 2015 po, gumraduate po ng college. That time po, talagang pinursige ko po, inikot ko po yung buong DASMA. Titingnan ko pong may vacancy yung mga bawat private schools. And sa awa tulong naman po, nakahanap ako ng isang school na nagtiwala po sa kakayahan ko bilang isang guro na ipagkatiwala sa kanila yung mga bata na turuan para mapabuti yung kanilang mga buhay, yung kanilang mga kinabukasan. And dumating po yung 2017, bali po, napagdesisyonan ko ng mag-exam. Bali, sabi ko, ay kaya ko naman. Kahit walang review, masyado po mataas po yung self-confidence ko noon that time kasi nga po, kakagraduate ko lang po kasi. And dumating po tong araw ng exam, parang nafe-feel ko po na ang hirap ng mga questions, but parang hindi ito yung mga pinag-aralan namin. And dumating po yung time na lumabas na yung result, sobrang nainis po ako talaga sa sarili ko kasi masyado akong nagtiwala sa sarili ko na hindi ko inisip na dapat pala, hindi pala nagtitiwala sa sarili ng sobra. Dapat pala, ipinananalangin mo na dapat ganito. Kumbaga, gabayan yung pag-take mo ng exam. Meron ka pang iba pang pag-asa na tutulong sa'yo para makapasa ka, hindi yung sa sarili mong kaunawaan lang. Ang ginawa ko po, nag-self-study po ako. Sinasabi ko po talaga na sana po kahit kahit sumabit lang po, okay na po ako dun. Sa awa tulong naman po ng Diyos, nakapasa po ako. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako kasi ganun po pala talaga pag ipinagtiwala mo yung mga bagay na dapat mong gawin, na hindi lang po dapat yung sa sariling kaunawaan mo lang ikaw nagbabase. Dapat po humihingi ka ng tulong sa mas makapangyarihan pa sa lahat. Sa ngayon po, magwawalong taon na po akong nagtuturo and nakapagturo na rin po ako ng ibang lahi, mga Arabian po and Korean. Sa umaga po, gigising po ako ng alas 4 na umaga para po ihanda na po yung sarili and yung mga gagamitin ko po para sa pagpasok. Pagpunta naman po sa paaralan, pinapaalala ko po sa mga bata na bago magsimula ang araw, dapat po ipinagpapasalamat lahat ng mga bagay. Pupunta naman po kami sa pag-aaral ng mga aralin po. Tapos pagdating ng tanghali, bali matatapos na po yung klase, tatapusin din po namin sa panalangin pa uli. Masasabi ko po, ibang-iba po talaga yung pamumuhay namin ngayon kaysa nung noon po. Noon talagang kailangan pa namin mangutang, manghingi ng pagkain. Ngayon po, meron na po kaming pagkakataon na kami naman po yung magbigay. Kami naman po yung magbahagi noon sa wala naman pong kakayanan. Sobrang fulfilling po nung bawat pagkakataon na babalik po yung estudyante mo, sabihin niya sa iyo, "Sir, ito na ako." Parang nakakataba po ng puso na kahit sa maliit mong paraan, nakatulong ka sa kanila para paano nila tahakin yung mabuting landas na hindi sila mapapariwara. Unang-una po ang gusto kong ipayo sa kanila, huwag silang matakot na ipagpatuloy yung pangarap nila kasi kung talagang gustong-gusto mo siyang makuha, gagawa ka po ng paraan. Magiging malinaw siya kung talagang unang-una ipagtitiwala mo sa Diyos yung na gusto mo to, ito yung talagang pinapangarap mo. Kahit mahirap, huwag kang susuko.
laban lang.